President, I move to suspend consideration of the measure. Consideration of the measure is suspended. Mr. President, I move that we consider Senate Bill number 1629 under Committee Report number 23. This is an act establishing the multi-faith prayer and quiet rooms in public offices. I so move. Any objection? Hearing none, consideration of Senate Bill 1629 is in order. May we recognize the sponsors, Senator Robin Hood Padilla and myself, yours truly, Mr. President, to just ask some clarificatory questions. Senator Robin Padilla is recognized to sponsor the measure and the majority leader. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating Ninja from pinunong Japan mayorya. is recognized. Actually, my socks, Mr. President, is a ninja socks. Ninja socks. I'm wearing ninja socks. Yes, Mr. President, with the permission of Senator Robin Padilla, may I ask just a few clarificatory questions, friendly questions, Mr. President. Isa pong karangalan ang mapagtanungan po ng ating bagong hirang na samurai warrior. Thank you po. Thank you po, Mr. President. Mr. President, yung tanong ko lang po, dahil galing din po ako ng Singapore nung break, dahil nakabisita po tayo dyan, at nakita ko po yung airports nila, yung mga mall nila, yung mga public parks nila, meron talaga silang multi-faith prayer and quiet rooms. Ito bang ang gustong gustong gawin po ng ating sponsor sa ating bansa? Opo, tama po kayo, Ginoong Mayorya. Alam niyo po, ang Singapore po, masasabi po natin na parehas po natin yan na multicultural na bansa. At sila din po yung mga una na naniniwala po sa pagbubukas ng kanilang turismo. Kung naalala niyo po, ang kanilang prinsipyo po dyan ay bukas sa lahat ang Singapore. Kaya po, inuna po nila yung kanilang airport, yung kanilang mga public establishments po. Kalat po yan, yung mga prayer rooms po sa Singapore. Kalat po yan, pati po sa kanilang mga tinatawag natin, yung mga theme parks, nandiyan po lahat. Ito po yung pangarap natin na mangyari po sa Pilipinas sapagkat tayo po ay multicultural din at alam naman po natin na tayo po ay nagbubukas ng ating pintuan para sa turismo. Napakalaking bagay po nito kapag meron po tayong mga ganyan na prayer room na makapagbibigay po ng kalayaan para sa mga gustong magdasal na sila po ay makapagdasal ng tahimik sa mga lugar na designated po. Yes, and ito po i-open sa lahat ng Classic Pavilion. Opo, katulad po sa Singapore, ganun din po sila. Bukas po ito sa lahat. Hindi po ito may pinipili. Wala pong ganun. Wala pong diskriminasyon. Lahat po ng gustong manalangin, lahat ng gusto po ng katahimikan, makakapasok po sila dito. Yes, ako'y natutuwa dyan, Mr. President, dahil ito po'y ginagamit din as quiet rooms, yung parang peace, zones of peace na katahimikan at pwede po mag-meditation dito sa mga kwartong ito. I salute the gentleman from Nueva Ecija, Camarines Norte, and the adopted son of Mindanao for this initiative. Alam niyo naman po, ako po'y lubos na gustong tumulong sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga kapatid na Muslim, na magkaroon po sila ng ganitong klase mga prayer rooms and for all other religions. And we thank the champion for Muslim affairs in the Senate, no other than Senator Robin Hood Padilla, for this measure. At wala naman po itong penalty clause, no, Mr. Ay, wala Mr. po. President. Bilang ito po ay may kinalaman po sa pananampalataya, ang atin po talagang paniniwala dito, aming Godfather. Kayo po ang Godfather ng BARM ng mga Muslim. Opo. Thank you, sir. Ang paniwala po namin, ang pananampalataya kasi dapat galing sa puso mo. Opo. Hindi po tayo dapat kailangan magkaroon ng mga penalty. Talagang lahat po dapat dito galing sa bukal, sa puso po. At pati sa establishmento yata ay Private po. private involuntary. Opo, meron po silang tax incentive. Yun Yes. po ang... Opo. At kagandahan naman ito, pag public, ako naniniwala, pag public dapat mandatory kasi kaya naman ng public facilities yan eh. Kasi alam mo naman yung government facilities, maraming mga kwarto yan na hindi naman ginagamit. Opo, Pwede opo. i-convert yan. Opo, katulad po nung panahon po ninyo, nung kayo po ang Ginoong Pangulo, binigyan niyo po kami ng pwesto dito sa Yes, Senado. that's correct, Opo. Mr. President. So with that, Mr. President, I no longer have any interpellation on the measure. I'd like to thank the good sponsor for allowing me to ask just some clarificatory questions. And I salute him for his
sponsoring of this measure and championing the cause for all the religious groups that would like to have a prayer room in public spaces. Similar to Malaysia, Singapore, marami po tayo nakikita. Multicultural. Ito yung Opo. mga multicultural nations. Opo, So maraming salamat, Mr. President. maraming salamat po, Ginoong Mayorya po. Yes, Senator Erwin Tulfo is recognized. Thank you, Mr. Chair. I would just like to, I'm not going to interpolate, Mr. Chair, but manifest my support on this committee report, Mr. Chair. Ginoong Pangulo, ako po ay nakikiisa sa ating pong buting sponsor sa layuning magbigay ng ligtas at angkop na espasyo para sa ating mga kapatid mula sa iba't ibang pananampalataya. Tama po siya. I welcome this committee report which caters not only to our Muslim brothers and sisters, but to all communities of different faiths. Magandang konsepto po ang pagiging religious neutral ang ating silid panalangin. Ang tanong ko lamang po, may dalawa po ang katanungan. Ito po ba, ginoong sponsor, ay limitado lamang sa Muslim Mindanao or sa Mindanao o ito po ay maging applicable din sa Metro Manila or Visayas na mga tanggapan, lalo nang may mga kapatid tayong Muslim na meron po silang ilang oras ang kanilang mga prayer. As a matter of fact, ginoong sponsor, meron din po ako i-final na bill na naglalayong mabigyan ng prayer break sa mga kapatid nating Muslim dahil alam ko po ay sila po ay nagdarasal parang 6 times a day na kung maaari bibigyan sila ng mas mahaba-habang break time. So ang tanong ko po ay ito po ba ay magiging limited lamang sa Mindanao o ito ay para din po sa Metro Manila na may mga empleyado Muslim o iba pa mga faith, religion at Visayas? Maraming salamat po. Gusto ko muna pong batiin ang boses ng masa, Senator Erwin Tulfo. Alam niyo po, ito po ay galing po sa, ito pong panukala na ito ay galing po sa kailaliman ng puso ni Senator Mark Villar. At ito po ay nakarating lamang po sa aking komite. At nung binasa ko po ito, ako po ay punong-puno ng kaligayahan sapagkat buong Pilipinas po ang saklaw po nito at para manggaling po sa isang katulad po nila na builder. Parang ito po'y sagot sa aming mga panalangin, hindi lamang po ng mga Muslim, kundi ng lahat po ng religion. Sapagkat ang kanya pong idea ay, ito po ay lahat ng pananampalataya. Opo, sa buong Pilipinas, maging pribado man po ito o sa gobyerno. Isa pa po, isang katanungan na lamang po, Ginoong Pangulo, Mr. Sponsor. Paano po ba mamomonitor kaya natin kung sakasakaling ito'y maipatupad, maipasa na ang mga pribadong kumpanya, ang mga korporasyon? Maaring sa mga ahensya ng pamahalaan, ito po ay madaling pagbigyan. Pero sa mga kumpanya po, paano po kaya natin ipapatupad ito na maaring kailangan nilang sumunod sa batas? At sasabihin nila, isa, dalawa lang naman, Senator Robin, ang empleyado. Paano po natin na masiguro na kahit na isa o dalawang empleyado lamang yan, bibigyan ng espasyo o kwarto ang ating mga empleyado? Opo, napakaganda po ng katanungan ng ating kaibigan. At tayo po, una po, ay bago po makarating sa panukala, tayo po ay naniniwala na ang mga Pilipino po talaga ay likas ang kanilang pananampalataya, maging anuman po ang kanilang relihiyon. Pangalawa, doon po sa ating panukala, meron pong nailagay po dito na kapag ito po ay kanilang ginawa sa kanilang, halimbawa po, building o mall, meron po sila ang tax incentive. Kaya pagdating po doon sa oras sa panukala na yon, sa provision na yon, naniniwala po tayo na ang mga businessman ay gustong-gusto po nila yan, na nakatulong na sila, nakapagbigay na po sila ng ginhawa sa mga mananampalataya, magkakaroon din po sila ng tax incentive, kaya win-win po ito. Ako, napakaganda po yan. Anyway, yun lamang po, Ginoong Pangulo, Mr. Sponsor, maraming salamat. Susuportahan ko po itong inyong panukala. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Majority Leader. Senator Raffy Tulfo. Senator Raffy Tulfo is recognized. Salamat, Mr. President. Nais ko lamang pong ihayag ang aking pagsuporta
dito po sa pag-sponsor ni Senator, good senator from, ano ulit ang bansa mo? Camarines Norte po, Camarines Nueva Norte. Ecija at Barm. Nueva Ecija, si Robin Padilla. Matatandaan ko po, last year, ako po bilang committee chair ng Public Services, sinuwestiyon ko po na dapat sa ating mga airport, sa halip na maglagay ng mga VIP lounge na nakikinabang lang only a few, sinuggest ko na maglagay pa ng mga prayer rooms. At tulad sinabi nyo, dapat yan, kahit na sino, anong reliyon, pwede silang gumamit doon. Actually, tama rin sinabi ni Senator Mig Subiri na it could be considered as quiet room. Okay. And I also did suggest doon sa mga accommodation, actually, Mr. President, pwede ito sa mga private companies or private institutions na nagkikinabang sa budget ng ating gobyerno. And an example to that is yung mga accommodation houses na kung saan pinaglalagakan muna ng mga maging OFWs bago sila pumunta ng ibang bansa because galing sila sa probinsya. So pupunta dito sa Manila para i-fulfill lahat ng requirements and then before being shipped to sa bansa na kung saan sila ma-assign, then meron silang pinupunta accommodation. And itong accommodation ito, marami sila. Kung minsan inabot sila mga 50, even hundreds. So one time, I think I went to 2 accommodations na nakita ko, meron silang prayer room doon, pero pang Katoliko. Katoliko ako, pero pinuna ko yon. Sabi ko, alisin nyo yan. Alisin yung mga revolto na yan. Kasi paano kung Muslim? Paano kung Christian na hindi naman niniwala sa mga revolto na yan? Alisin niya para lahat pwedeng pumunta sa kwarto nito para mag-meditate o mag-pray. And which they did agree. So pwede yun, Ginoong Pangulo, na hindi lamang sa public places kundi maging sa mga private places na nakikinabang sa budget mula sa ating pamalaan. And also, I congratulate you, Mr. President, kasi matagal ko na sinasabi to, hindi lamang sa mga sa airport, maging sa pier at sa mga bus terminals. Yan ay isasuggest ko na pwede sa bill nyo, sa anywhere na public, accessible sa public, tapos marami, 50 or more or 100 na pupunta sa lugar na yon, then dapat mayroong prayer room. Napakalaking bagay po nun sa atin pong idol. Thank you, Kung Mr. ito President. po ay maigalagay po natin sa panukala. Thank you. Maraming salamat po. Thank you. Majority Leader. May I just ask for a minute suspension, Mr. President, to confer with the sponsor? Session suspended. Thank you, Mr. President. Mr. President, we'd like to suspend consideration of the measure. Senator Pia would just like to ask a couple of questions. So we'll just talk to Senator Pia when she would like to ask the questions. Any objection? Hearing none, the motion is approved. The consideration of the measure is suspended. Mr. President, may we recognize the distinguished colleague, Senator Robin Hood Padilla, for a brief manifestation. Senator Robin Padilla? Opo, Yes, you're maraming recognized. salamat po, Ginoong Pangulo. Maiksi lang po ito, patungkol po ito noong November 25 po. Isang karumal-dumal na krimen po ang nangyari. Ito po ay patungkol sa isang barangay captain na habang siya po ay nagla-live
siya po ay binaril. Ito po ay nagkaroon ng napakatinding epekto sa sambayanan sapagkat isang barangay captain, inisnipe po ito habang na siya po ay nagsasalita. Siya po ay inisniper, tinamaan, at namatay. Ang pangalan po niya ay si Oscar Dodong Bukol Jr. Barangay Captain po ng 3 de Mayo sa Digos, Davao del Sur. Ako po ay nag-file. Ito po, nasa kamay ko po ang resolusyon na sana po ay imbestigahan po natin sapagkat ang ganitong ganap po ay isang malaking dagok sa ating demokrasya. Hinihingi ko po na sa lalong madaling panahon, ito po ay maimbestigahan ng ating Senado upang malaman po natin kung ano po talaga ang ugat ng pagkakapatay kay Barangay Captain Dodong Bukol Jr. Yun lamang po, Ginoong Pangulo, maraming salamat po sa pagbibigay ng oras sapagkat humihingi po ng hustisya ang pamilya at ang mga tao po ng 3 de Mayo, Digos, Davao del Sur. Mabuhay po. I-refer natin Boss Robin sa Committee on Public Order. Majority Leader. Thank you, Mr. President. May we refer the manifestation or distinguished colleague to the Committee on Public Order and Security? All right, so Order referred. and Safety. Thank you, Mr. President. Mr. President, we have 2 colleagues who would like to avail of the privilege hour. May we recognize Senator Risa Ontiveros for